Representative Laila De Lima. Ayan, no, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sarah's Court. Corny mo. Laila De Lima, di ba tumakbo ka rin sa Supreme Court? Yung kaso mo ng, sa droga, di ba? Di ba yung kaso mo sa droga, tumakbo ka rin dyan sa Supreme Court? Ang inang yan, ikaw pwede ka tumakbo sa Supreme Court? Tapos si Inday Sara hindi? Tangina, ikaw may ari? Issue ng impeachment kay BP Sara. Oo, yung petition versus impeachment diyan sa Supreme Court. Yes. Galit na galit yung mga makakaliwa, galit na galit si Makabayan Black, si De Lima, galit na galit. Anak ng putya, galit na galit sila na si Inday Sara nagpetisyon sa Supreme Court. Bakit ba nandiyan yung Supreme Court to begin with? Ang Supreme Court is there para ma-safeguard yung mga batas natin, yung mga maling interpretasyon sa batas. Bakit? Kahit ikay abogado, kahit ikay congressman, kahit ikaw senador. Kahit ikaw senador at congressman, kayo ang nagbabalangkas ng batas at ang presidente ang pumipirma para maging ganap na batas ito. Ang magbabasa po niyan ay Supreme Court. Walang ibang pwedeng mag-interpret ng batas kahit Congress ang gumawa, kahit Senate ang gumawa. Walang may karapatan na mag-interpret ng batas kung hindi ang Supreme Court nang. Wala nang iba. Supreme Court is the arbiter ng mga batas sa Pilipinas. Napapatupad ba ng maayos yung batas? Naging tama ba yung desisyon sa batas? Kaya nga hindi ba sa korte, pagka na-desisyonan na ng lower court, anong ginagawa? Motion for reconsideration. Pag sumablay yung motion for reconsideration, pupunta sa Court of Appeals. Pag sumablay pa rin sa Court of Appeals, pupunta yan sa Supreme Court. Yun na yung huli. Pag sinabi ng Supreme Court na tawag dito, walang mali sa proseso, walang mali sa ginawa sa RTC, sa sa Court of Appeals, o walang naging problema, o final ang desisyon, nagiging jurisprudence na yan. Na ilalagay na yung kaso na yan doon sa library o sa depository ng lahat ng mga kaso na hinawakan ng Supreme Court. So ginagamit na po yan pagka naging Supreme Court case na yan, may desisyon ng Supreme Court, ginagamit na po yan ng mga law School of Law, College of Law, ginagamit na po yung mga kaso na yan as an example, jurisprudence para pag-aralan. Okay? Ganun po yan. So, ngayon, mga bossing, nandiyan ang Supreme Court for that purpose. Kailangan mong i-utilize yan kung sa tingin mo naaabuso yung iyong karapatan. Kung sa tingin mo inaabuso yung kapangyarihan ng halimbawa, ayan, Congress. Sa tingin mo inaabuso yung kapangyarihan ng Congress, tatakbo ka sa Supreme Court. Kung sa tingin mo inaabuso ka ng nagkamali ang Regional Trial Court sa desisyon, tatakbo ka sa Court of Appeals. Pag nagkamali pa rin yung Court of Appeals, tatakbo ka sa Supreme Court. Supreme Court yung pinaka tinatakbuhan ng mga taong isa yan sa mga legal remedies kung tawagin. So, hindi illegal yan. Hindi bawal yan. Oo. Lahat yan, yung Supreme Court is available sa ating lahat ng mga Pilipino. Available yan kahit kanino. Kahit na rebelde ka, NPA ka, available ang Supreme Court para dinggin yung kaso mo at tingnan, basahin kung meron bang paglabag o meron bang maling interpretasyon sa batas. Kuha nyo? So ngayon, si Inday Sara, sa tingin niya, tinatarantado siya ng Congress. Sa tingin niya, mali yung ginagawa ng Congress na nagbotohan na sila ng sufficiency in form, substance, and grounds. Tapos ngayon, pa sila, kumukuha pa sila ng mga karagdagang mga ebidensya. Hindi naman nila trabaho yun. Ang trabaho nila, maghanap lang ng probable cause. Hindi na nila trabaho na mag-imbestiga. Ang trabaho lang nila is i-review kung ano yung ipinirisinta ko na ebidensya, yun na yun. Hindi na kailangan tumulong ng Congress para madagdagan pa yung ebidensyang hawak ng mga nagsasampa ng kaso. Yung mga nagsasampa ng kaso, sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. Hindi dapat tumulong ang Kongreso para madagdagan yung mga ebidensyang hawak nila dahil mahina.
The fact na nanghihingi sila, nagsusubpina sila ng kung ano-ano, ibig sabihin gusto nilang dagdagan yung mga evidence at hand. Yung mga evidence na hawak nila, gusto nilang dagdagan, gusto nilang palakasin. Yun yung nakikita ng kampo ni Inday Sara na mali, na paglabag. Yun yung nakikita nila, kaya tumakbo sila sa Supreme Court. Ano man si Inday Sara, abogado. Marami naman siyang mga abogado. Oh, ito si Inday Sara, hindi lang to basta-basta abogado ha. Ano po siya? Pumasa po siya sa pagsusulit na pwede siyang maging isang huwes. Oh, hindi lahat ng abogado pwede maging judge. Mag-a-apply ka doon para ikaw ay pwede ka nang maging huwes. O si Inday Sara pumasa doon, matalino man yan, mabagal. Sinasabi nyo, mabagal magsalita. Ay natural, para maintindihan. Kesa naman si Bongbong. Ang bilis-bilis magsalita, hindi mo na maintindihan. Tumutulo na yung sipon. Tanga kayo. Si Inday, ang approach niya parang teacher, kaya mabagal siyang magsalita para maintindihan mo lahat. Gusto niyo mabilis magsalita, di sana pakinggan niyo si Glock 9. Iboto niyo presidente si Glock 9, gusto niyo pala mabilis magsalita. Mga tarantado pala kayo Tsaka Tagalog Natural, kailangan hindi mo magaling magtagalog si Inday. Pag bisayain niyo yan, tingnan niyo, ang bilis magbisaya niyan, puki ng ina niyo. Ang tatangan niyo talaga, yun lang nakikita niyo kay Inday, mabagal magsalita pag nag-i-speech. Yun na yun. Oh, anong problema ron? Si Kuya Cesar nga Magandang gabi. Ako po si Kuya Cesar. Ang bagal magsalita nun. Namatay ng broadcaster yun. Ang ina nyo. Ang bubobo nyo. Wala kayong makitang mali kay Inday, pati yung pagsasalita niya. Si Bongbong nga, bulul-bulul Si Bongbong nga, pati yung mga pati yung mga teacher, nagluluto na ng tunay-tuniladang pansit. Anong alamano? Okay ng ina ninyo. Huwag niyong tingnan yung pagsasalita. Walang grammar na mali si Inday pag nag-English. Pag nagbisaya si Inday, dire-diretso. Pag nagtagalog, kalma lang. Dahan-dahan. Kasi hindi siya eksperto doon. Inaamin naman niya yun kahit nga sa interview namin Ano nga pala yun sa Tagalog? Kasi Bisaya ako Hirap ako talaga mag-Tagalog. Mag-usap kayo ng English. Utangin na hindi kayo tatanggihan niya ni Inday Sara. Akala ninyo. So, ibig sabihin yung Supreme Court is there para i-utilize mo. If you feel na inaabuso ka, Supreme Court is there. Bakit? Si Leila de Lima, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Si Chel Jokno, tumakbo rin sa Supreme Court yan. Lahat tumatakbo sa Supreme Court kapag hindi sila masaya sa mga unang desisyon sa mga kaso nila. Anong problema sa pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court kung kayo pumupunta rin kayo sa Supreme Court, mga hayop kayo? Ang ina ninyo, mga bobo. Idalin nyo na sa Senado yan. Oo, dalin nyo na sa Senado yan. Kasi itong ginagawa ninyo na paputol-putol yung mga ninyo, yung mga ginagawa ninyo dyan sa Congress, sinasadya nyo lang Sinasadya nyo lang para mapahaba ninyo o para masiraan nyo pa si Inday Sara. Hindi nyo kasi mapapa-impeach yan bakit? Mahirapan nang lumusot yan sa plenaryo, may hirapan pa yan sa Senado. Kaya ayaw nyo munang i-fast break. Yung mga katiting na panahon ninyo, para sumikat kayo, yan si Ridon at kung sino-sino pang mga pasikat, sila Zamora. Yan sila Luistro. Pag natapos tong impeachment, putang ina, wala na yan. Sabi ko sa inyo si Luistro, nakilala lang yan noong may Quadcom. Nakilala lang si Luistro nung nagkaroon ng Tricom. Pero hindi kilala. Puta, sino ba yung congresswoman na yan? Pangit-pangit. Hindi makakilalang mga congressman yan. Yan si Ridon, sino ba yan? Nakilala lang naman yan dahil tinanggal yan ni Duterte. Yan Zamora, kilala ba yan? Hindi. Yan si Chua, kilala ba yan nun? Hindi. Nakilala lang yan dahil sa mga hearing nila. Kaya gusto nila mag-hearing para makilala sila. Dahil matatapos ng mga termino niyan sa mga distrito nila, baka sakali manalo silang gobernador, baka sakali manalo silang senador kung tatakbo silang senador. Yun lang man ang purpose ng mga yan. Walang mga kwentang mga congressman niya, hindi kilala. Pumunta kayo sa mga distrito niyan, putang ina niyan. Puro kabulastugan ang ginagawa ng mga yan. Di ba? Mali ba yung pagtakbo ni Inday Sara sa Supreme Court? Hindi. Walang rules para tumakbo ka sa Supreme Court. Ang Supreme Court ang magsasabi na kung yung petition mo walang kwenta o meron. Only the Supreme Court can say that. Pero kayo mga makabayan, kay Leila de Lima, wala kayong kwenta. Even lawyer si Leila de Lima at congressman, hindi siya pwede mag-interpret ng batas. Only Supreme Court can interpret the law, mga bobo. Pakinggan natin to. Umalma ang ilang kongresista sa muling pagdulog ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang pagpapa-impeach sa kanya. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, una sa lahat, ano bang laman ng inihaing petisyon ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court?
Jiggy, hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ipahinto ang impeachment proceedings laban sa bise. Giit ng legal team ni VP Sara, inabuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Labag daw sa saligang batas ang pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice nang hindi dumadaan sa plenaryo. Tinutulan din ng kampo ni VP Sara ang anilay mini trial na ginawa ng komite. Nagiging fishing expedition daw ito at maituturing na pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kamara. Matapos maghain ng petisyon ng kampo ni VP Sara, pinakokomento na ng Korte Suprema ang mga respondent nito, kabilang sina House Speaker Bogie D, Representative Jervil Luistro, Senate President Tito Soto at mga naghain ng impeachment complaints. Pinapakomento sila. Pero hindi nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order. So tuloy yung fishing expedition ng Congress. Tuloy yan. Tuloy yan. So kung magkakamali ang Congress doon sa kanilang mga fishing expedition, gagamitin yan against this case. Kasi mag-aano sila magbibigay sila ng kanilang magbibigay sila ng kanilang sagot. And then sasagot din yung nagpepetisyon, yung grupo ni Inday Sara. Tapos sasagot sila ulit. Tapos sasagot ulit yung nagpepetisyon. Tapos pagkatapos yan, pagdidesisyonan ngayon ng Korte Suprema kung sino yung tama sa kanila. Pero bago mangyari yan, oral argument muna. Magtatapatan muna sila. Doon muna sila magtatalo sa Supreme Court. Katulad na nangyayari ngayon dyan sa GAA, di ba? Yung Solicitor General, ginigisa ngayon ng mga petitioners dyan sa Supreme Court. Di ba? Yun ang trabaho ng Supreme Court. Yung duminig ng mga petisyon. Kaya nga yan nandiyan dyan hindi yan tinayo para hindi gamitin. Ayan yung masama doon. Kung tumakbo dyan si Inday Sara, karapatan man niya yun. Hindi ba tingnan mo si Franz Castro. Si Franz Castro, na siya? Guilty na siya sa korte sa kaso ng child abuse. Anong ginawa ni Franz Castro? Tumakbo siya sa Court of Appeals. Kapag natalo yan ulit si Castro sa Court of Appeals, tatakbo na yan sa Supreme Court. Pukin ang ina ninyo. Lahat kayo ganun. Mga tarantado kayo, alam nyo yan. May mga abogado kayo, alam nyo yan, may mga kaso kayo. Hindi kayo natatakot sa korte kasi nga kaya nyong pahabain hanggang makarating na Supreme Court yan. Kasi nga, alam nyo rin sa Supreme Court, mabagal talaga dyan dahil sa dami ng hinahawakan nilang mga petisyon. Mga ulul, patay na kayo. Hindi pa nadidinig ng Supreme Court yung kaso ninyo, so nasa laya pa din kayo kahit mga guilty na kayo, mga hayop kayo. Di ba ganyan ang ginagawa ninyo? So it's been there for a very long time. Hindi lang yan ngayon, mga tanga. Kung umasta naman to si Leila de Lima, parang ngayon lang nangyari yan, gago. Tagal-tagal nang meron yan. Jiggy. At anong mga reaksyon ng mga congressman dito sa petisyon ni VP Sara? Ayan ano sagot? Ang petition ito ay nakabatay sa maling paglalahad ng mga aktwal na pangyayari, maling interpretasyon. Putang ina ka. Hindi ikaw ang magsasabi kung mali na Supreme Court ka ba? At umiiral na jurisprudence. Ito ay malinaw na panlilinlang ng pangalawang pangulo. Kung sa tingin ng Supreme Court walang kakwenta-kwenta yung kinakaso ni Inday Sara, bakit pa kayo papasagutin? Ginagawa nyo yung tanga bobo katulad nyo, yung mga taga-Supreme Court. Hindi naman abogado tong putang ina nito. Kupal. Akala mo malinis? Jiggy, para kay House Justice Committee Member Terry Ridon, mali ang interpretasyon ng kampo ng bise sa Hindi ikaw ang mag-i-interpret, Ridon. Kaya nga, dinala niya sa Supreme Court kasi ang kaisa-isang pwedeng mag-interpret, Supreme Court. Hindi ikaw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mali yung interpretasyon nila. Because pwedeng mali din yung interpretasyon mo. Kaya nandiyan yung Supreme Court para mag-interpret sila lang. Wala nang iba ang pwede, hindi ikaw. Tanga. Konstitusyon na malinaw raw na panlilin lang ang ginawa ng kampo ng bise. Hindi raw totoo na hindi ang plenaryo ang nag-refer na mga reklamo laban sa bise sa House Justice Committee. Nangyari raw ang referral noong February 23. Wala rin daw paglabag sa one-year bar rule o yung patakaran ng isang beses lang pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings laban sa parehong opisyala. Natural yun ang sasabihin nyo, walang paglabag. Putsang ina. Kayo yung gumagawa ng paglabag, alam mo, umamin kayo. Meron ba kriminal na amin sa mga kasalanan ginagawa nila? Hello? Walang kriminal na amin na kriminal sila.
Si Ridon naman, tatanga-tanga. Sa loob ng isang taon, hindi raw patitinag ang komite sa inihaing petisyon ni VP Sara sa Korte Suprema at itutuloy pa rin ang impeachment proceedings. Buwelta naman ni ML Party List Representative Laila De Lima. Ayan, no, akala siguro nila yung Supreme Court ay Sara's Court. Corny mo. Laila De Lima, di ba tumakbo ka rin sa Supreme Court? Yung kaso mo ng, sa droga, di ba? Di ba yung kaso mo sa droga, tumakbo ka rin dyan sa Supreme Court? Ang inang yan, ikaw pwede ka tumakbo sa Supreme Court? Tapos si Inday Sara hindi? Tangina, ikaw may ari? Tinan mo, sila lang nagre-reklamo. O, alam mo kung ba't sila lang nagre-reklamo? Sila lang kasi may gusto niyan. Laila De Lima, Sendenya, Anak Bayan, Akbayan, Kupal, Party List. O puro mga party list na mga walang karir sa politika. Sila lang naman yung nang-uurot dito. Yung mga laos na mga congressman, sila lang naman ang uurot dito. This is only their time to shine. Ito, hindi naman sila katulad nila Mike Defensor. Hindi naman sila katulad ng mga congressman na mga sikat nila Irice, nila Chanco, na talagang mga kilalang mga galing na mga congressman. Ito mga to, wala namang mga kwentang mga party list representative. Hindi nga manalo itong mga ito sa mataas na sa pang national na election dahil hindi naniniwala tao sa kanila. Kaya sumaman na lang ito sa mga party list para makabalik sa gobyerno. Wala namang mga kwentang tao to. Ayan tinan mo yung isang mayabang na young goons, hindi ba? Na abogado o tumakbo sa isang distrito sa Bicol, natalo. Di ba? Walang kwenta tong mga to, kaya sila yung maingay kasi walang constituency yan. Wala silang mga distritong hinahawakan, kaya okay lang kahit mabulok ang mga pangalan ng mga yan. At saka kita mo, puros makakaliwa. Alam na na yung mga urot na urot talaga na ma-impeach si BP Sara, ito yung mga may kaso ng korupsyon, nakakonekta sa mga NPA. Kasi alam nila pag si Inday Sara ang nanalo presidente, ubos ang NPA. Pag si Inday Sara nanalo presidente, putang ina, ubos ang mga kabuhayan ng mga to. O kaya sila urot na urot. Sila lang nagsasalita, walang iba, di ba? Baka raw akala ni VP Sara ang SC ay Sara's Court na pwede niyang takbuhan para takasan ang pananagutan. Pwede niyang takbuhan yan anytime. Any Filipino, anybody, kahit magbubuti ka, kahit na street dweller ka, kahit na taong grasa ka, pwede kang tumakbo sa Supreme Court at magpasaklolo kung sa tingin mo, kung kaya mong gumawa ng petisyon at may mga abogado ka at sa tingin mo hindi ka nakakuha ng hustisya sa mababang kapulungan, mababang korte at inaabuso ang iyong karapatan ng mga nasa kapangyarihan, pwede kang tumakbo sa Supreme Court. The Supreme Court is there for that reason. Tangina to si Laila De Lima, i-abolish yung Supreme Court para wala na magpunta sa Supreme Court. Tanga pala talaga to abogadong naturingan tapos hindi marunong. Tangina, hindi ako abogado pero ako mas alam ko pa yung mga ganyan kaysa sa inyo. O lang talaga. Kabado lang kayo kay Inday Sara. Tangina, sabi nga niya kasi hindi na ako mananalong senador tapos matanda na rin ako, losyang na ako. Wala na akong magkakagusto sa akin ng mga driver. Kaya asarin ko na lang si Inday Sara. Maging si Akbayan Representative Percy Sendanya. Diba? Puros makakaliwa Si Laila De Lima, tsahin yan, asawa ni Joma Sison. Yung pinuno ng NPA, tsahin niya yata, basta kamag-anak niya. Oo, so lahat puro makakaliwa. Ay, si Sendenya, puta, kita mo yung nguso, hindi nga niya maituwid Lahat yan, si Tinyo, Anak Bayan, Anak Pawis, Jokno, sila lang yan. Kasi nga, putang ina, konektado yung mga yan sa NPA. Sabi ni Joma Sison yun, Sabi ni Joma Sison, itong mga party list na ito, legal front to ng new CPP-NPA. Sino ba kalaban ng mga Duterte? Sino ba kalaban ni Pastor Kibuloy? Sino ba kalaban ni Inday? Mga rebelde. Kaya urot na urot sila. Ngayon, alam nila, pag nanalo si Inday Sara, puta, lusaw sila. Lusaw, ang mga putang ina nito, itong mukha nito, naku po, malulusaw yan. Baka yung nguso niyan pumunta sa noo. Binatikos ang pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema. Pakinggan natin ito. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Confirmed. Ang corny, no? Ang lalaking gipit sa baklang pangit kumakapit katulad mo, tanga. Yun.
Gagamit ka lang ng ano, gagamit ka lang ng ang tawag diyan. Gagamit ka lang ng kasabihan, putang ina pang bakla pa. Oo, ang totoong ano niya, binago mo pa. Ang totoong kasabihan, ang lalaking gipit sa bakla kumakapit. Oh, ayan, sa baklang katulad mo, na pag pa patagilid, doon kumakapit. Tangina, ginamit mo pa kay Inday Sara, ipambakla yan. Wala ka na maisip na iba? Putang ina, ganyan kayo katanga, mang-aasar lang kayo, nakakaasar pa. Walang kakwenta-kwenta ang putya. Sabi ko, manood kayo ng vlog ko para matuto kayo paano mang urat. Talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap niya ngayon dito sa O, impeachment. tira mo, bobo. Wala daw siyang balak harapin yung kasong kinakaharap niya. Pukin ng ina mo, bobo ka. Kasong kinakaharap, wala siyang balak harapin. Kinakaharap niya na, wala pa siyang balak harapin. Tangina, bobo. Paggamit mo pa lang ng wordplay, hindi ka na marunong eh. Hindi ka pa pwede. Sindi niya, hindi ka pa pwede sa bardagulan. Puta, tanga ka. Wala siyang balak harapin yung kasong kinakaharap niya. Kinakaharap na nga niya, hindi niya paharapin. Tangina, contradicting yourself, bobo. Tangina ninyo, bumalik na kayo sa bundok, magtanim kayo ng kamote ron. Sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Ang itim ng ipin, no? Wala bang pandintista mga putang ina niyan? Bigyan ko kayo pandintista, magaling yung dentista ko, tinan niyo yung ipin ko. Ina tong mga to. At Bril, Ang babaho. nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap si VP Sara tungkol dito? Jiggy, hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si VP Sara, pero nauna nang nilinaw ng defense team ng bise na hindi umiiwas sa proseso ang Yes. This is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. And the only way para malaman mo if it complies with the Constitution, Supreme Court ang magsasabi whether Inday Sara, you are in the wrong here and Congress is tama. So, denied. It's the Supreme Court. Kapag sinabi ng Supreme Court, wala magagawa si Inday Sara. Inday Sara is not there para magpasaklolo. Si Inday Sara is there para malaman whether at mapatunayan yung kanyang paniniwala na mali ang ginagawa ng Kongreso at hindi tumutupad ang Kongreso sa mandato niya. O yun ang ginagawa ni Inday dito. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman haharap si Inday Sara sa Congress para litisin because hindi naman kayo impeachment court. Ang Kongreso po ay investigador. Okay? Ano sasabihin nyo? Oh, kaya nga sila nag-iimbestiga. Hindi. Investigador sila in a sense na yung mga dokumento na hawak nung nagsampa ng kaso, iimbestigahan nila whether sufficient yun in form or substance and substance. Kung sufficient siya in form and substance, nagbotohan na sila. Ano pa ang papel ng Congress kung nagbotohan na sila na sufficient yan in form and substance and grounds? Ang papel nila is to ipasa na yan sa Senado because only the Senate can try this case. Itong impeachment court po Senado, hindi po Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso is to confirm whether sufficient siya in form and substance at may probable cause. Nagbotohan na eh. Lahat bumoto pabor eh. Na may probable cause at sufficient in form and substance eh. Ano pa investigasyon ginagawa nyo? Sabi ko nga sa inyo kung halimbawa, nag-imbestiga kayo, nagpatawag kayo ng hearing dyan, tapos umattend sila lahat. Tapos nalaman nyo na matibay pala yung mga ebidensya na hawak ni Inday. Yung mga sinumpaan ninyo, nagtaasan kayo ng kamay, sufficient in form and substance, maano pa ba yun? Ma-overturn pa ba yun? Diba? Hindi na. Kasi nagdesisyon na kayo na if sufficient in form and substance yan, dalhin na yan sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, makakuha yan ng 2/3 ng boto, mai-impeach na si Inday sa Congress. Ganun lang kasimple yun. Ba't ayaw nyong gawin? Hindi nyo ba gustong gawin kasi hindi na kayo makakuha ng numero sa plenaryo kaya gusto nyong gatasan pa yan? Gusto nyong pagkakitaan pa yan? Kasi sabi nila nung nakaraan, yan daw hearing, kada hearing may bayad daw yan. Totoo ba yun? Kasi kung totoo yun, baka ganyan yung gusto nyong mangyari, kumita pa kayo sa hearing na yan.
Kasi kung talagang nagmamadali kayo, gusto nyo nang ma-impeach Inday Sara, plain and simple, dalhin nyo na yan sa Senado. Yung Senado lang magsasabi whether may impeach siya or hindi. But the fact na hinuhold nyo pa yan sa inyo, the fact na inaano nyo pa yan sa inyo, inaalagaan nyo pa yan, baka mamaya pagpasa nyo sa Senado, tapos na naman yung session. Baka mamaya pagpasa nyo sa Senado, magbabakasyon na naman, sasabihin nyo na naman, ba't hindi nyo pa tinatakil yan? Ba't hindi pa kayo sumumpa? Ganyan yung ginawa nyo nung nakaraan, pinasa nyo last minute, tas gusto nyo madaliin yung Senado. Ngayon pa lang magandang haba pa ng panahon, bago pa mag-December, magpasahan ng Certificate of Candidacy, simulan na yung impeachment proceeding sa Senado. Ba't ayaw ninyo? Sinasabi nga ni Inday, I'm ready for a bloodbath. Dali na natin sa Senate yan. We've been ready and we've been practicing for how many years already? Tara, let's bring it on. Dali na natin doon. Pero nung nakikita nila na, teka, puta, tinatarantado tayo rito sa Congress, Antay tayo ng antay-dali niyan dito sa Senado. Putsang ina, iniipit nila sa Congress. Uy, lumalagpas na sila sa mandato nila. Putsa, yari kayo, mati-technical na naman kayo niyan. Tapos pag na-technical kayo, nagdesisyon ng Supreme Court na mali yung ginagawa nyo, sasabihin nyo na naman na yung Supreme Court maka-Inday Sara. Di ba? Ina ninyo. Hindi nyo na maloloko ang tao. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Tama itong sinabi ni the House has power to initiate impeachment, but that power is without limits. Is not without limits. May limitasyon po yan. Yung kapangyarihan ng Kongreso, ina-acknowledge nila Inday Sara na nasa inyo yung pagsisimula ng impeachment. Pero yung pag-iimbestiga, yung pagsusubpina ng mga ebidensya, wala na sa inyo yan. Nasa Senado na yan. Nasa Senado na yan. It's up to the Senate kung manghihingi pa sila ng mga dagdag ebidensya. Hindi ang trabaho ng Congress at paulit-ulit naming ipaiintindihan sa mga Pilipino dahil mga propagandista kayo, hindi kayo uubra sa amin. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi kayo mananalo sa amin sa diskurso. Mga ulol kayo. Oo, mga pakyo kayo. Akala ninyo, Ayan. Nagustuhan mo ba tong vlog na to? Kung nagustuhan mo tong vlog na to, i-share mo, i-like mo, tsaka